Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast channel. Don't forget to share, to like, to follow, and to subscribe my social media accounts. So our next question came from Brother Muhammad Medina ng Jeddah, mashallah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako tungkol sa gusul, lalo sa malamig na panahon. Halimbawa po kung kinakailangan ng gusul ngunit ang tubig ay sobrang lamig at walang kakayahang magpainit ng tubig. Sa ganitong sitwasyon po ba pinahihintulutan na magsagawa na lamang ng tayammum kapalit ng gusul o kailangan pa rin tiisin at gumamit ng malamig na tubig? Jazakallahu khairan po. Mashallah. Okay, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kapatid, no, barakallahu fik sa iyong katanungan. So ang iyong tanong ay may kaugnayan sa isang mahalagang usapin sa fiqh at tahara. Ito yung batas ng paglilinis o jurisdiction on purification, jurisprudence on purification, lalo sa mga lugar na may matinding lamig o sa mga sitwasyong ang paggamit ng tubig talaga ay maaari magdulot ng pinsala sa kalusugan. So pwede bang magtayammum kapalit ng gusul kung sobrang lamig ang tubig? So meron tayong pangunahing principles. Ang orihinal na tungkulin ng isang taong nasa janaba o which is may obligasyon ng gusul ay magsagawa ng gusul gamit ang tubig. Yan ang basic principle. Sinabi ng Allah, wa in kuntum junuban fattaharu, Surah Al-Ma'idah, at kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, maglinis kayo sa pamamagitan ng gusul. Kailan pinapayagan ng tayammum? Pinahihintulutan ng tayammum kung walang tubig, hindi kayang gamitin ng tubig dahil sa sakit. Mayroon ang tubig pero hindi kayang gamitin, no? Dahil sa mga dahilan gaya ng sakit. O kaya may makatwirang pangamba ng paggamit ng tubig ay magdudulot ng pinsala, malubhang karamdaman o paglala ng sakit. Kasi sinabi ng Allah sa Surah Al-Ma'idah, walam tajinu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. At kung wala kayong matagpo ang tubig, magsagawa kayo ng tayammum gamit ang malinis na lupa. At merong dalil mula sa sunnah na isa sa pinakamalino na pangyayari ay ang kwento ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Nang siya ay nasa isang ekspedisyon sa isang napakalamig na gabi, siya ay naging junub. Nangamba siyang mapahamak kung siya ay maggusol gamit ang napakalamig na tubig. Kaya nagsagawa ng tayammum at pinangunahan ang mga kasama sa sala. Pagdating nila sa Prophet sallam, ikinuwento nila ito. Sinabi ni Amr, yatamamtu thumma sallaytu bi ashabi, rawahu Abu Dawud. Sabihin, ako'y nagtayammum at pagkatapos ay pinungunahan ko siya ng pagsala ng sala ang aking mga kasamahan. At binanggit niya ang aya na wala taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima sa Surah An-Nisa. At huwag ninyong patay ng inyong mga sarili, tunay ng Allah ay mahawain sa inyo. Nang marinig ito ng Prophet sallam, hindi niya siya pinagsabihan o itinuring na nagkamali. Maraming ulama ang gumamit ito bilang patunay na kung may tunay na pangamba ng pinsala, pinahihintulutan ang tayammum. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagwika sa Al-Majmu' kapag ang paggamit ng tubig ay may makatwirang pangamba na magdudulot ng kapahamakan, sakit o paglala ng karamdaman, pinahihintulutan ang tayammum. Si Ibn Qudamah ay nagsabi sa Al-Mughni, kung natatakot siyang mapinsala dahil sa matinding lamig at wala siyang paraan upang painitin ang tubig, maaari siyang magsagawa ng tayammum. Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi, kung kaya niyang painitin ang tubig, kung maghanap ng paraan gamitin ito ng ligtas, hindi siya dapat magtayammum. Ngunit kung hindi niya kaya at may pangamba ng pinsala, pinahihintulutan ang tayammum. Mahalagang pagkakaiba, no, brother? Hindi sapat ang simpleng dahilan na malamig lang ang tubig, ayaw kong malamigan, tamad, nakakatamad maggusol. Ang pinahintulutan ay kung may makatwirang pangamba ng sakit, paglala ng karamdaman o tunay na pinsala. Ano ang dapat gawin muna? Bago magtayammum, dapat munang tingnan kung may paraan upang magamit ng tubig. Painitin ang tubig, maghintay ng mas mainit na oras kung hindi lalampas ang oras ng sala, gumamit ng lugar na hindi gaanong malamig, takpan ng katawan pagkatapos ng gusol. Kung wala talagang kakayahan sa alinman sa mga ito at may pangamba ng pinsala, saka lamang lilipat sa tayammum. Malinaw?
Kung kaya bilang buod sa mga sinasabi natin, malamig lang ang tubig ngunit kaya namang gamitin. Ang hatol dito, dapat maggusol. May paraan para painitin ang tubig, dapat maggusol. Walang paraan upang painitin at may pangamba ng pinsala o sakit, pinahintulutan ng tayamum. Tamad lamang o ayaw malamigan, hindi sapat na dahilan ito. May sakit at lalala dahil sa malamig na tubig, ang hatol dito pinahintulutan ng tayamum. So ang Sharia, kapatid, ay itinayo sa awa at pag-aalis ng hirap. Hindi nais ng Allah na ilagay ang kanyang mga alipin sa kapahamakan. Kaya sinabi ng Allah, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, sa suratul Baqarah. Nais ng Allah para sa inyo ang kaginhawaan at hindi niya nais para sa inyo ang kahirapan. At sinabi rin niya, ma ja'ala alaykum fid din min haraj, sa suratul Hajj. Hindi siya naglagay sa inyo ng anumang labis na paghihirap sa relihiyon. Na kung kaya, kung ang tubig ay malamig lamang ngunit kaya mo itong gamitin ng walang tunay na panganib, obligado pa rin ang gusol. Ngunit kung ang lamig ay matindi at may makatwirang pangamba ng sakit, kapahamakan o pagdala ng karamdaman at wala kang paraan upang painitin ang tubig o maiwasan ng pinsala, pinahihintulutan ang tayamum bilang kapalit ng gusol hanggang mawala ang dahilan. Okay? Hopefully malinaw sa iyo, kapatid na Muhammad Medina. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.